paano kung alukan kayo ng boss nyo ng mas mataas na trabaho? Pero hindi na kayo makakadalo ng kulong o hindi na kayo makakapaglingkod sa larangan. Anong gagawin ninyo? Siyempre, hindi naman yung pwedeng sabihin sa boss nyo, lumayas ka sa tanas. Hindi naman pwede yun. Pero, itong tanong, nagdadalawang isip pa ba kayo sa magiging sagot ninyo? Iniisip nyo ba na, anong bago pa ng schedule later on? Ay, hindi na, mga kapatid. Dapat non-negotiable tayo pagdating sa mga bagay na nararapat lamang para kay ito. Non-negotiable, di ba? Kumbinsidong-kumbinsido dapat tayo ng parani mo ang pinakamagaling, ng pag-iisip ng Kristo ang pinakamagaling. Eh, kumusta naman pagdating sa paniniwala? Kumusta ang inyong mga anak, mga kapatid? Halimbawa, tinanong sila, bakit hindi kayo nagpapasko? Ang mga anak nyo ba ay kumbinsido sa sagot nila? O ang sabi ng nila, sabi po ni Daddy, sabi po ni Mami, bawal po sa religion namin. Ganun ba kanilang sagot, mga kapatid? Iyon ang pinakamadali. Ang totoo, pwedeng gawin din ni Jesus yun sa kaso niya. Pero hindi, di ba? Makikita natin ang Panginoong Jesus talagang may conviction. Gumamit pa nga siya ng teksto sa Biblia. Di ba? Kaya maaaring yung tulungan ng inyong mga anak, mga kapatid, sa bagay na ito. Halimbawa, anak, bakit nga hindi tayo nagpapasali ng dugo? Sabi niyo po ako, kailangan mo na maraming practice, ano? Anak, bakit nga hindi tayo nagpapasali ng dugo? Masama po Ako, kulang pa yun, ano? Anak, bakit nga hindi tayo nagpapasali ng dugo? Kasi sabi po sa Biblia, ayaw ni Jehovah. Ako, ganda-gandang sagot na yan, ano? Malapit-lapit na. Pero mas maganda kung mapatunayan sa pamamagitan ng kasulatan. Kaya makikita nyo, no, dapat meron tayong conviction na kagaya ng kay Jesus. Kung meron tayong ganong conviction,